Breaking news po ang balitang ito. Senador Rodante Marcoleta itinakbo, isinugod sa ospital dahil tumaas po ang kanyang BP, ang kanyang blood pressure mga kababayan. Naku po, nakakaiyak po. Pati yung mga angkor ng Net25 hindi mapigil na maluha dito. Talagang masakit sa damdamin na si Senador Marcoleta ay kanilang arestuhin at ikulong. 72-year-old na ito mga kababayan, gaya ni Tatay Digong, inaglahi at inapi ni The Junior. So ipakita po natin mga kababayan, bago ko po ipakita itong Net25, ipapakita ko muna sa inyo itong balita kay Senador Marcoleta. Ito po kasi baka sabihin nyo, Net25 lang ang nagbabalita. So ngayon, ipakita po natin na talagang si Caro Dante Marcoleta ay sinugod sa hospital. Ito po. Reklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa hospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Grabe, Sandigan. no? Sa sama ng loob, ni Senador Marcoleta. 50 something. Ano na siya 72 years old na. Sipin nyo. But si Defensor and the other one, dinala na namin sa Sandigan Bayan for presentation support. We will wait for the commitment order. Kung sa Ayan mga kababayan ko, nakita nyo po ang pasabog na ito? Talagang si Senador Marcoleta ay dinala sa hospital sa sama ng loob. Naiiyak na po ako mga kababayan. Hindi ko mapigil na magdamdam dito. Kasi naman mga kababayan, kung sino pa ang gumagawa ng kanyang trabaho at tungkulin bilang politiko at senador. Kung sino ang nag-iimbestiga, kung sino ang humahanap para ipakulong ang mga magnanakaw, bakit si Senador Marcoleta ang kanilang ginigipit at ngayon inaresto at ipinakulong? So ngayon mga kababayan, di nila sa Campo Crame may magshot na idediretso sa Quezon City Jail sa Payatas. So ito po ang balita sa Net25. Nakakaiyak po mga kababayan. Pati mga angkor dito talagang naluluha sa sama ng loob. Ito po. Ganun din sa iyo, Jen, at sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung kanina pa po nag-aabang at gustong makibalita kung ano bang nangyayari na dito sa ating bansa. Welcome po kayo, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Dalawang bagay yung mahalagang tinututukan natin, ha? Well, katatapos lamang po unang araw ng impeachment trial, dyan po sa Senado. Pangalawa ay ang kalagayan po naman si Senador Rodante Marcoleta sapagkat siya nga po ay sumuko kanina sa Sandigan Bayan at ang pinakahuli po, siya ngayon ay nandyan sa PNP Hospital. Dyan po sa, anong nga ba hospital yon? Yung tabi ng Campo Crame lang yan kasi po kanina, nagkaroon ng konting na-alarma yung ating mga pulis kasi bigla daw pong nanakit ang dibdib ni Sen Marcoleta at sobrang taas yung kanyang blood pressure. Yun po. Pero hanggang sa mga sandali pong ito ay nag-aantabay tayo kung ano ang update sa kanyang kalagayang pangkalusugan dyan po sa PNP Hospital. Ayan, Nelson. At habang nangyayari naman yan, ay natuloy naman po ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katatapos lang po, kaya medyo na late. Tignan nyo mga kababayan, kahit ako ay naluluha po ako dito. Talagang hindi ko mapigilang lumuha. Gaya po nang nangyari kay Tatay Digong, talagang nakakaiyak po at nakakasama ng damdamin.
Isipin nyo mga kababayan, sa dami ng mga kurakot, sa dami ng mga magnanakaw, sa dami ng mga binulgar ng mga diskaya, sa mga listahan na pasabog ng 18 Marines, anong ginawa nila? Wala po mga kababayan. Talagang binabaon nila sa limot. Binabaluktot nila ang katwiran at katarungan. Paano po magtrabaho si Senador Marcoleta? Pinag-initan nila. Nag-iimbestiga lang naman ito mga kababayan para mahanap ang totoong salarin. Pero anong nangyari? Naluhan na po tayo mga kababayan. Parang ang sakit sa damdamin, ang sakit sa loob. Pati mga angkor naiiyak na rin kahit sino po. Kahit sino po nagawa nila ng ganyan. Kapatid po natin si Caro Dante. Ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Alam natin na matino. Nagtatrabaho ng tapat ang isang Caro Dante Marcoleta. Ganyan din ang damdamin ng buong kapatiran. Kaya nga sinuportahan ito at nagsagawa ng malaking surprise people power sa EDSA Monument. Mga kababayan ko, kaya dinaluhan ito ng milyon ng mga kapatiran. Kung hindi lang hinarang ng mga bendalo ang mga pagpunta ng mga kapatid para sumama at makibahagi sa kasaysayan na ito. Kaya ngayon mga kababayan, ituloy pa natin na hospital tuloy si Caro Dante. Ako naiiyak po ako mga kababayan. Wala naman sanang mangyaring masama sa kanya. Late po ang saganang mamamayan dahil binigyan daan natin itong live coverage ng impeachment trial. Ayan. Nakatutok din sila dyan sa ating mga kababayan. Tayo naman ay nakamonitor din sa magiging kaganapan. Pero gaya ng inaasahan, parang ano lang ito, no? Opening statement ng magkabilang panig. Pagkatapos ay ilang mga bagay ang niliwanag. Pero isa po sa mga naging kapansin-pansin, ang Senate President Sherwin Gatchalian ay hindi po siya ang umaktong presiding officer. Ano ba nangyari kayo ng umaga, Nelson? Kasi po nagkaroon ng botohan dahil ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, may nauna nila silang ginawang pagbabago sa rules tungkol dito sa ginaganap na impeachment. Kung saan nakalagay doon na ang Senate President ay pwedeng pumili ang Senado ng magiging presiding officer sa impeachment na ito. Na unang-una ay tinutulan naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Yes. Tinutulan din ni Senador Pia Cayetano. At sinasabi nila na ito ay labag sa konstitusyon dahil sa konstitusyon, bagamat ang nakalagay ay kapag ka presidente ng Pilipinas ang ihaharap sa impeachment, ang presiding officer ay ang Chief Justice. Chief Justice ng Supreme Court. Hindi raw malinaw naman kung sino kapag ka hindi presidente ng Pilipinas. Basta ang nakalagay doon, hindi na Chief Justice. Ganon. Oo, pero sabi nila, kasi nakalagay naman sa pag-uusap ng mga framers ng Constitution na hindi na nga nila binago dahil nagkakaintindihan nila na in all other impeachment case, aside from the President of the Philippines, ang presiding officer, yung Senate President. At ganyan ang mga nangyari sa mga naunang impeachment trial. At yun po yung pinagtalunan nila. Kaya nadaan po sa botohan, ang nangyari ay mas marami ang bumoto. Doon sa, actually ito ho'y naging labanan na lang ng majority at minority. Yes, Majority po, 12 sila dahil si Senador Escudero ay hindi na siya bumoto dahil siya yung ibinoboto na presiding officer. Kaya nga po dito mga kababayan, na-lecturean sila ni Senador Alan Cayetano at ni Pia. Kasi naman itong si Gatchalian, tila naggagaling-galingan. Ngayon, ang presiding officer, itong si Escudero, mga kababayan na kanilang pinatalsik noon sa pagka-Senate President. So ngayon, gagawin nilang presiding officer kasi nga, abogado ito.
Kaya dito kasi mga kababayan, itong majority ni Gatchalian, tila binabago nila ang nakasulat sa saligang batas at gusto nilang i-amend at baguhin yung impeachment rules na tinatawag dito. O ngayon mamaya, papakita natin kung ano yung pinagtatalunan nila. 12 kontra sa 8 na lamang. Dapat kasi dyan, kung nandyan si Senador Marcoleta, siyam. Yan. Kung Senador nandyan Jinggoy si Estrada. Jinggoy, 10. Oho. At kung nandyan si Bato, 11. 11. Kung umattend din si Senador Mark Cabillar, Oho. 12-12 sana. Oo nga. Magiging tabla. May andyan yata parang nakita ko Senator Mark Villar? Sa bilangan na ginawa nila. Okay. Oh. Kaya lang, mga kababayan, Ano din kinu-question din nila. Kasi yung pagbabago ng Senate rules, kasi may nauna ng rules na Senate. Yan nga, oo. Na may nauna na pong rules ukol sa bagay na ito. At ang pagbabago ng Senate rules sa impeachment, dapat anya ito, nagpatawag ng special session, hindi sa pagkakataong ito. Nangyari na po yan. Sabi nga po natin, alam niyo naman ng Senado, majority wins yan, majority rule. Kung sino ang, kapag meron na po nag-motion na let's divide the house, yun ang makapangyayari. Yes. Ayun, At natupad nga po, ang kaganapan ay naging presiding officer po ng impeachment court, Senador Chis Escudero. Pero habang nagpipreside, napansin ng marami, Nelson, hindi naman bumaba. Hindi, ganun talaga. Ganun. Kasi noong panahon ni Erap Estrada, presidente siya noon, ang presiding officer ay si Justice Davide. Oo, Justice. Oo. Nandun din nakaupo yung Senate President. Pero ibig sabihin, doon kasi dalawa silang nakaupo Oo, At saka nakaupo din, nandun din. May papel din kasi abogado rin si Nenay Pimentel ng time na yun Oo. bilang Senate President. Ito naman. Dito kasi napansin ng marami, parang nag-stenographer. Ano yung cost cutting? Kasi ang budget ng Senado per day, 25 million 25 million per day. Per day. Magkano ba yung hinahabol nila dito sa impeachment case? Magkano ba yung pera? 612 million daw ata. Ayan mga kababayan ko, yan pong balita natin. Dito po, naglabas po ng sama ng loob si Mike Defensor. Ito po mga kababayan, at nakakaiyak po ipinakita yung video niya na talagang yakap-yakap niya yung pamilya niya. Doon sa anak niya, doon ako naiyak. Talagang parang Kitty Duterte na namamaalam yung tatay na hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Isipin niyo, plunder po, hindi mo makakalabas, hindi po makakapagpiyansa sa temporary liberty na pagiging malaya. Kasi pag nagpiyansa ka, 'di ba yung mga kaso-kaso, halimbawa nagnakaw ka, ipiyapiyansa ka, basta normal na mga common na kaso, pero pag plunder mga kababayan, wala pong piyansa ito. Ginawa nilang plunder yung ginawa ni Marcoleta at ni Mike Defensor at yung mga nag-donate kay Marcoleta. Isipin nyo po, nakakaiyak po ito mga kababayan. Ito po yung video. Panoorin nyo po ito mga kababayan. Nakakaiyak po ito. Diba mga kababayan? Ito po. Ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa amin pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Grabe. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik, pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Magandang umaga po. Kagabi po ng alas 10:30 ng gabi, ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta.
Senador ng Republika ng Pilipinas. Kaya na pong alas 8:30 bago mag alas 9 ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi Ayan mga kababayan, yung motion to quash po ay para harangin po yung warrant of arrest. Kaso po, alam natin na bendalo po yung nangyayari. Kahit anong gawin nila Marcoleta, hindi sila kakatigan ng mga bataan ni Da Junior, mga kababayan. Kahit ano. Isipin nyo, mula sa kay Tatay Digong hanggang kay Marcoleta, bending dalo kasi hawak po nila lahat ng mga bataan nila. Kaya, naku po, nakakayak po ito. na po siya pinalabas. Subsequently, at 9:30, dumating po kami ni Chief Natate sa General Morico sa Sandigan Bayan para dalhin na siya dito sa Krane. Ang ang alam ko unang tanong nyo, was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. He is now undergoing medical procedures. Ano na po, 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat na tayo kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan katulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay sa maging PDL sa Quezon City Payatas Jail. Doon po ang kanyang confinement order sa Payatas. Pero wag niyo kaming mamadalin. Bigyan niyo kami ng oras para po makuha ang kanyang full picture ng kanyang health. Yung mugshot niya po ay lalabas sa ilang sandali lang. At marami po kasi magdadaanan. I must remind everyone na we are not here to humiliate anyone. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi po namin wawalanghin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and to have him tried. Yun yung gusto ng mga tangalista, bobolista, at pati yung itong mga mainstream media na ito, pati itong mga vlogger na bangag na bayaran. Mga kababayan, natahimik po sila sa flood control, pati lahat ng mga nagpapakilala na bataan ni Da Junior na mga vlogger, pati si Llamas na itong gurang na ito. Di ba mga kababayan, gusto nila matanggal, hindi naman kalbo yan eh. Ganyan talaga, natural ang buhok niya mga kababayan. Tuloy natin. Tried, but not to humiliate the person. He still has his rights. Pangalawa, ilang minuto pa lang po nakaraan na inaresto po si Mike Defensor at isang nangangalan na Joseph Varias Espiritu. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala na po kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang return of warrant. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance at kanilang processing. Pagkatapos po dadalhin sila sa Payatas City Jail para sa kanilang detention. Ayan mga kababayan ko. Matindi po ito ha. Talagang nako po mga kababayan. Mabibisit na lang kayo sa mga ito ba eh. Bakit si Senador Marcoleta ang kanilang pinag-iinitan dito, di ba? Kayo ho ba? Hindi ho ba kayo nasasaktan sa nangyari kay Senador Marcoleta? Parang Tatay Digong lang din na pinagkaitan ng katwiran at katotohanan. Itong ginawa po ni Da Junior po, isang malaking pagkakamali po ito. Isang tila... 2025, hinahanap na po namin ang flood control project. Pinapakita na natin yung budget. Yes.
Wala pa dyan yung mahiya naman kayo, di ba? Wala na, kasi 28 yun eh. Oo. July 28 yun. Ibig sabihin, Oo. bukod sa pagkatapos ng ulan, sino ang kauna-unahang nagsalita tungkol sa flood control project? Si Senador Rodante Marcoleta. Ayun na nga. Kasi ang balita natin, Nelson, mukhang napilitan daw yata na banggitin niya sa 20, yung Sa zona. Sa zona. Kasi may usok na. Hinahanap na nga natin. Hinahanap di ba? na. Alam nyo mga kababayan, ang tunay na nagbulgar dyan, kasi alam natin na si Senador Marcoleta, nangangampan dyan pa lang ito, ay sinasabi niya na hahawakan niya itong Committee on Accounts, yung mga nag-iimbestiga ng mga anomalya, gaya ng flood control. Itong si BBM, nagbuhat ng bangko. Siya daw ang unang nagpasabog ng flood control at nagsabi ng mahiya naman kayo. At sinabi niya po sa press con niya na kung racket daw niya ito, ba't daw niya sisirain? Naniniwala ba kayo sa pangbubudol ng ngagba na ito, mga kababayan? Nako po. At salamat po kay Ma'am Mirna Aurora. Mirna Aura. Ayan po. Dahil nag-donate po siya ng 320 yen. Salamat po. Diba mga kababayan? At kay Gaspar Beltran at sa mga kababayan natin. Ayan o. Bakit si ito po. Luis Truwag na idamay taong bayan sa impeachment na yan. Sabi ni Candida. Diba? Josie Anahaw, sana ipagtanggol si Senador Marcoleta. Wait and see, Bendalo, mga BBM at cronies, Ombudsman Sandigan ng Bayan 2026 at 2028. Nako po, sabi ni Irene Dacula. Shout out po sa inyo, mga kababayan, at kay Ma'am Aura at kay JJ. Salamat po sa inyong donation na 320 yen. Mga kababayan, ako'y nagdadalamhati. Ako'y naiiyak po sa nangyaring ito. Talagang si Senador Marcoleta, talagang inapi nila. Kasi kung itutuloy nyo po yung episode na yan, kinabukasan, Oo. pinahanap na ho namin sa lahat ng mga correspondent. Sabi natin, Nationwide. tingnan nyo, hanapin nyo nasan yung flood control. Oo. Walang may report sa atin eh. Wala. Kasama pa dyan yung 5,000 rin na water impounding. Oo. Catchment ata yun. Basta water impounding. Nationwide, 5,000 din yun eh. Hinahanap din natin kung nasan yun. Yes, di ba? oo. Nakita natin mga timba di ba? Di ba yung mga pinagkukuha ng picture? Mga timbang ganon? Meron daw. Oo, na drum na dun iipunin ng tubig. Pero yun, Ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo? Itong ginawa nila kay Senador Marcoleta ay isang malaking pagkakamali. Kasi kung nagawa po ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na magkaroon po ng surprise people power sa EDSA People Power Monument na dumalo ang nakakaraming mga kapatid, isa po tayo doon at tila hindi pa sila nadala dito. Mga kababayan at mga kapatiran sa buong mundo, baka pati mga kapatiran sa buong mundo sa iba't ibang panig ng daigdig ay pumunta dito para suportahan ang nangyari kay Senador Marcoleta, pagiging bendalo, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito? Mabuhay at sana po magkaroon po ng linaw itong ginawa nila kay Senador Marcoleta. Alam natin kung ano talaga ang kanilang pakay. Ang direksyon nila ay sa impeachment ni Sara Duterte. Alam natin na malaking bahagi, malaking papel ang ginagampanan ni Senador Marcoleta sa impeachment na ito. Nakita nyo po. Pero hiniling po ni Cayetano na sana makadalo si Senador Marcoleta sa araw ng impeachment para makaboto. Ayan lang po ang ating bahagi mga kababayan. Salamat po sa inyong suporta at mabuhay. I-like at i-share ang video ito at ipakalat nyo po sa mga FB group nyo po, FB page, i-share nyo po. Salamat po mga kababayan. Nakakaiyak po dahil si Senador Marcoleta na hospital. Hindi natin alam kung kailan lalabas ito. Mabuhay po. Sana ipanalangin po natin na maging mabuting kanyang kalagayan. 72-year-old na mga kababayan. Matanda na ito. Ganyan po kasama si Da Junior. Ganon din ang ginawa niya kay Tatay Digong, inaglahi at inapi. Sabi nga nila,
Lahat ng kasalanan ay may kabayaran. There is a perfect timing or a day of reckoning. Yan po ang mga komento na nakikita natin. Nakakaiyak po ito. Mabuhay po kayo. At mabuhay ang bansang Pilipinas. Sana magkaroon ng katarungan at katwiran sa nangyayaring bendalo po. Salamat po sa inyong suporta.